Hello, kamusta tayong lahat? I praise my Father, the Creator of heaven and earth. For He is wonderful, He is amazing, He is gracious, He is loving, He is kind, He is faithful, He is majestic, very forgiving, very caring. And He is unselfish. Our Father, He is righteous. And that's why He sent to us our Savior, the Messiah, Jesus Christ, to save us from our iniquities, to cleanse us from our sins, to show us the way to our Father, to introduce us to Yahweh. Kaya lagi tayong papasalamat kay Jesus Christ, the Lamb of God, the Emmanuel. May chance tayo because of Jesus Christ. We have a hope and a future because of Jesus Christ na pinadala ni Almighty Father. Jesus gave His life for us so that we may live. Because we are His friends. Si Jesus Christ, ibinigay niya ang kanyang buhay. Pinako siya sa cross, namatay siya. And after 3 days, He rose again from the dead. Nang sa ganon, mabuhay tayo. Magkaroon tayo ng hope and future. Everlasting life with our Father and Jesus Christ in the Holy Spirit in their heavenly abode. Ganun lang mahal yung tatay natin. Malaki ang respeto sa atin ng tatay natin. Sometimes may mga tao sinasabi, hindi ako mahal ni Almighty Father. Bakit nagkagaganto ang buhay ko? Bakit nasisira ang buhay ko? Isipin natin, ano ba ang ginawa mo? Bakit nasira ang buhay mo? Ano ba ang ginawa mo? At may mga bagay na nangyayari sa buhay natin nang sa ganon, maitaas ang pangalan ni Almighty Father. Baka kasi sabihin niyo, wala naman akong kasalanan, pero bakit nangyari sa buhay ko to? Nangyari sa buhay mo yon para mapapurihan ang pangalan ni Almighty Father. Makita sa buhay mo ang kabutihan ni Almighty Father. All for the glory of our Creator. He created us in His image and likeness. Kaya nirespeto tayo ng tatay natin. Ginawa niya tayo ng kawangis niya. Sino ba naman tayo? Kawangis natin yung tatay natin. Holy, righteous. Very loving. The time will come that we will be with Him. With Jesus Christ. And all the saints. And all the heavenly beings. Our real home. Totoong bahay natin. Galing tayo kay Almighty Father. At babalik tayo sa tatay natin. Kailangan makabalik tayo sa tatay natin. Dahil kung hindi tayo makakabalik sa tatay natin, ibig sabihin, nandun sa impyerno yung kaluluwa ng tao. Lahat tayo galing kay Almighty Father. Kasi lahat tayo, He created us. He created our souls. Kaya kailangan yung souls natin makabalik kay Almighty Father because we are His inheritance. And our inheritance is our Father and Jesus Christ. Birthright natin makabalik sa tatay natin. We are special in the eyes of God. Kaya nga, si Almighty Father, pag nagkakasala tayo, He punishes us.
Bakit? Para matuto tayo. To learn from our mistake and not to do it again. But then some people, they thought it was that God doesn't love us anymore. Kaya ginagawa ni Almighty Father yun. Sinisira ng demonyo ang utak ng mga tao na yun. Dahil ang napupunta sa isip na puro mga pangit ang napapasok sa utak nila. Pag ang pupasok sa utak natin, puro mga wonderful things from the Almighty Father, galing sa Holy Spirit yun. Pero kung ang pupasok sa atin, puro mga kasamaan, it's not from the Holy Spirit. It's from the enemy. Kaya pag may mga papasok, mga bad things sa isip natin, pray to the Almighty Father. No? And the Holy Spirit will give us strength. The Holy Spirit will comfort us. Last time we read Ezra chapter 10. So natapos na natin yung book of Ezra. So itong last chapter ng Ezra, dito ipinakita, no, na the people of Israel, the children of the captives, no, naging captives kasi mga magulang nila. So nung pagbalik nila, sila ngayon meron silang chance na mag-asawa. Naging asawa nila mga hindi nila kalahi. So kung hindi nila kalahi, ibig sabihin mga pagans, maraming mga Diyos na sinasamba, at may tendency na pati sila ay mahikayat sumamba sa mga wino-worship na pagan ng mga asawa nila, gaya na nangyari kay King Solomon. Iniiwasan yon ni Ezra. Kaya pinagsabihan niya yung mga tao, nag-pray si Ezra, umiyak si Ezra, he lamented, and he confessed to our Father the sins of the people. Nagpaka-humble si Ezra. Kinausap niya yung mga tao. At maraming araw, no, ang time na yon na kinausap niya yung mga tao. Dahil maraming nagkasala. Ayaw na nilang mangyari yung nangyari dati na mahati uli ang kingdom of Israel. Dahil nabuo na sila eh. Binuo na sila ni Almighty Father. And so, nakagawa na naman sila ng kasalanan. Yung kasalanan na naging dahilan kung bakit nagkaroon ng rift ang kingdom of Israel. Naging dalawa, kingdom of Judah and kingdom of Israel. Para maiwasan yon at ayaw na nila maulit-uli yon, ang ginawa nila, they sent away the pagan wives. Yung iba sa kanila may mga anak na doon sa kanila mga pagan wives, pero inalis pa rin nila sila. So, nag-verify sa New Testament. May verification, di ba? Alam nyo yun, ano? Yung ginawa or yung nangyari na sa ginawa ni Ezra na paghingi ng tawad kay Almighty Father, at yung ibang mga Israelites, they sent away their wives. Nakalagay sa New Testament. May verification sa New Testament. 2 Corinthians chapter 6 verse 14. Do not be unequally yoked together with unbelievers. For what fellowship has righteousness with lawlessness? And what communion has light with darkness? Kasi yung mga Israelites nakipag-equally yoked with the Hittites, Perizzites, Moabites, Ammonites. So,
Ano ang connection or ano ang fellowship na mangyayari sa isang righteousness at lawlessness? May tendency na mahila ng lawlessness ang righteousness. May tendency na yung darkness mamayani kaysa sa light. Kaya, they sent away their wives. At yun ang nasa documents nila na pinirmahan nila, nilagyan nila ng selyo or seal, no? Na nabasa natin sa book of Nehemiah. So nakalagay rin dito sa Ezra chapter 10 yung mga tao, yung mga lalaki na nagkaroon ng asawa ng mga pagans. Maraming sinasamba yung mga pagan wives. So, dito na tayo sa Obadiah. Si Obadiah, isang chapter lang siya. Prophetic book ito. Si Obadiah, na sinulat niya. It's a vision from the Almighty Father. Ang pinakita kay Obadiah. Walang binanggit dito kung saang lineage galing si Obadiah. Walang nakalagay sa Bible, no? Obadiah means servant of Yahweh. Maganda pala yung pangalang Obadiah. So, basahin natin Obadiah chapter 1. Or isa lang chapter ito, wala nang iba pa. Kaya, Obadiah. The vision of Obadiah. Thus says the Lord God concerning Edom, we have heard a report from the Lord, and a messenger has been sent among the nations, saying, Arise, and let us rise up against her for battle. Si Obadiah. Hindi niya nakita si Almighty Father. Ano ang nakita niya? Vision from the Almighty Father. From the Holy Spirit. Okay? Ano ang nakita niyang vision? Thus says the Lord God concerning Edom. Kilala natin si Edom, di ba? Si Edom, siya si Esau. Si Esau ay, or si Edom, isa lang siya. Si Esau, kapatid niya si Jacob. So si Jacob naging si Israel, no? Naging Israel ang pangalan ni Jacob. Ngayon si Esau, naging pangalan, ang naging name niya, na iniba niya, naging Edom. So sa kanya galing ang mga Edomites. Si Edom or si Esau, mas panganay siya kaysa kay Jacob. Pero, mas blines ni Almighty Father si Jacob kumpara kay Esau or Edom. Bakit? Ibinenta ni Esau ang kanyang birthright, ang kanyang pagiging panganay, para lang sa isang soup or pagkain na, na may meat yun eh, may meat na soup. Saan bang verse yun? Sa Genesis, no? Genesis chapter 25 verses 29 up to 34. So basahin muna natin, ano? Now Jacob cooked a stew. So, may sabaw yun. Siguro parang nilaga, gano'n. Stew eh. And, Esau came in from the field. Pagod na pagod si Esau. Galing siya sa field. And he was weary.
And Esau said to Jacob, "Please feed me with that same red stew for I am weary." Pakiusap, pakainin mo ko niyang red stew na ginagawa mo, na niluluto mo. Kasi pagod ako. Therefore, his name was called Edom. Edom means red. No? Kaya naging Edom. Kasi sabi niya, "Please feed me with that same red stew for I am weary." Dahil sa red stew na yon, naging pangalan niya ngayon, Edom. Edom means red. But Jacob said, "Sell me your birthright as of this day." Ibenta mo sa akin ang aking birthright. Yung birthright pala, ibenta mo sa akin. Ano yung birthright ng isang panganay? Dahil pag isang panganay, marami yatang mga perks and benefits pag ano. Pag panganay ka, ikaw ang sa'yo lahat yata ibibigay, no? Kahit bata ka pa lang, di ba? Ay, gustong-gusto pag panganay, pag pangalawa, parang hindi na excited, gano'n. Ramdam ko tong si Jacob. "Sell me your birthright as of this day." Verse 32. And Esau said, "Look, I am about to die. So what is this birthright to me?" Sabi ni Esau, "Ito, mamamatay na ako sa gutom. Ano naman ang birthright ko sa akin? Hindi naman importante." Verse 33. Then Jacob said, "Swear to me or take an oath as of this day." Magsumpa ka sa akin simula sa araw na to. Sabi ni Jacob. So he swore to him and sold his birthright to Jacob. So nagnumpa or nag-oath si Esau kay Jacob. Nasa kanya na yung birthright. Verse 34. And Jacob gave Esau bread and stew of lentils. Then he ate and drank, rose, and went his way. Thus Esau despised his birthright. Inayawan niya ang kanyang birthright. Stew of lentils na may meat. Hindi ko alam kung ano yung lentils. Basta red. Kulay red yung meat na mas may lentils. Stew. Ang pagkakaluto. Kapalit nun yung birthright ni Esau. Ibig sabihin yung pagkapanganay niya. Ibinenta na niya, hindi sa kanya importante kung ano man ang makukuha niya sa kanyang birthright. Kaya si Almighty Father, galit siya kay Esau. Ibinenta kasi ni Esau ang kanyang birthright. Tayo, may birthright tayo. Importante yon kay Almighty Father. Hindi dapat natin ibenta ang ating birthright. Ano yung birthright natin? Yung inheritance natin, birthright yun eh. May birthright tayo kay Almighty Father. Dahil anak niya tayo. Importante yon. So basahin na natin ito. Nabalik tayo dito sa Obadiah. Nakarinig ng report galing kay Almighty Father, and a messenger has been sent among the nations, saying, "Arise and let us arise up against her for battle." Awayin natin, makipaggera tayo. Verse 2, "Behold, I will make you small among the nations, you shall be greatly despised." Sino yung gagawing small among the nations and shall greatly be despised? I will make you small among the nations. Ibig sabihin nun, ipapahiya kita. You will be humiliated. At kakainisan ka. Iiwasan ka. So, nagpapatungkol ito sa mga tao na nakontento sa isang maliit na value para ibenta ang kanyang birthright. Nakontento siya sa isang pagkain lang. Verse 3.
The pride of your heart has deceived you. Naging mayabang ka. Boastful. Prideful. You who dwell in the clefts of the rock. Ikaw na nakatira sa isang lugar na surrounded by high walls of rocks. Kasi clefts, ano yun, hati, no? Tapos magkabila, rock. So, ikaw na nakatira sa gitna ng dalawang bato. So, ikaw ay napapaligiran ng bato. Ganon. Ikaw na nakatira sa isang lugar na napapaligiran ng high walls. Whose habitation is high. Bakit habitation is high? Prideful, boastful. Mataas ang tingin mo sa sarili mo. You say in your heart, who will bring me down to the ground? Ikaw na akala mo powerful ka and has all the things that you need. Mayabang ka. Sabi ni Almighty Father. Though you ascend as high as the eagle, kahit na lumipad ka pa, ng mas mataas pa sa agila, and though you set your nest among the stars, kahit na yung bahay mo, ilagay mo pa sa mga stars, or sa mga bituin, from there, I will bring you down, says the Lord. Galing dyan, ibababa kita, ibabagsak kita, I will humble you. Kahit na nakatira ka sa isang malaking bahay, luxurious lifestyle, meron ka, big, huge, mga bahay mo, yung mga ari-arian mo, mga properties mo, malalaki, madami kang ipinagyayabang, kilalang kilala ka sa mundo, itinataas ka ng mga tao. Anong sabi ng Almighty Father? From there, I will bring you down. Kayang-kaya ni Almighty Father gawin to. Kaya hindi tayo dapat magtiwala sa mga bagay na kung ano man ang nandito sa mundo na to. Dahil ang mga bagay sa mundo na to, madali itong gibain ni Almighty Father. Madaling sirain. Magkaroon lang ng sunog, no? Yung bahay mo, malaki ang bahay mo, tapos sinusunog. Malaki na yung, kawalan sa buhay mo. Nagsara ang bangko. Anong mangyayari ngayon pag nagsara ang bangko? Wala ka nang ma-withdraw. Pantay-pantay na lang kayo. Di ba nga, nung pandemic? Ano nangyari? Pantay-pantay ang tao, Ganun si Almighty Father. Sa isang iglap lang, kaya ni Almighty Father gawin ang lahat. Kaya hindi tayo dapat magyabang. Saan natin ilalagay ang ating tiwala? Kay Almighty Father. Hindi dapat tayo magyabang dahil wala tayong may pagyayabang. Verse 5, if thieves had come to you, if robbers by night, oh, how you will be cut off. Anong sabi dito? Kung may magnakaw man sa'yo, pumasok sa bahay mo, nakawan ka, sa gabi, ano nang mangyayari sa'yo? Nakawan ka lang ng pera. Ano na? Wala na, di ba? Wala ka ng pera. So, ano may pagmamalaki mo? Would they have not stolen till they had enough? Di ba yung mga magnanakaw, nanakawin lahat? Hanggang sa mapuno sila. Hanggang sa makakaya nilang nakawin, nanakawin nila. If grape gatherers had come to you, would they not have left some gleanings? Kung yung mga grape gatherers lumapit sa'yo, meron pa ba silang iiwan na masisimot ka, na makukuha ka? Sabi ni Almighty Father. Verse 6, oh, how Esau shall be searched out. Wala nang makukuha sa'yo, Esau. Wala ka nang mapapakinabangan. How his hidden treasures shall be sought after. Ang isang tao, pag mayabang siya at ipinagyayabang niya yung kanyang kayamanan or mataas ang tingin sa sarili niya, yung mga tao na nakatingala lagi sa kanya, nakatingala lagi sa kanya. Bakit nakatingala lagi sa kanya? Kinainggitan siya, At anong gagawin ng mga taong yun? They see you as a meal ticket. They see you as a way out of their misery.
Hindi nyo alam yon. Maraming mga tao ang manggagamit sa'yo. Akala mo honest yung mga tao sa'yo dahil powerful ka, dahil sikat ka. Hindi. Gagamitin ka nila. I-allow ni Almighty Father yun. Dahil sa mayabang ka. Verse 7, all the men in your confederacy shall force you to the border. The men at peace with you shall deceive you and prevail against you. O nakalagay dito, yung mga lalaki or mga tao na kampante sa'yo at kampante ka sa kanila, lolokohin ka nila at sila ay magwawagi laban sa'yo. They will betray you. Those who eat your bread shall lay a trap for you. Yung mga tao na nagtatrabaho sa'yo, anong gagawin nila? They will lay a trap for you. Gagamitin ka nila. No one is aware of it. Hindi mo alam kung ano ang nasa isip ng tao. Kaya hindi tayo dapat maging mayabang. Hindi natin alam kung ano ang pinaplano ng tao sa atin. Akala mo mga kaibigan mo, tapos nagyayabang ka. Hindi mo sila kaibigan. Akala mo yung mga trabahante mo, kaibigan mo. Hindi mo sila kaibigan. Trabahante mo sila. Yung mga kasama mo sa trabaho, akala mo kaibigan mo, hindi mo sila kaibigan. Kasama mo sa trabaho sila. Kakompetensya mo sa trabaho. Yun ang totoo. Yung mga kaibigan mo na nakikita mo pag reunion, gusto nilang malaman kung ano na ang buhay mo. Ano na ang buhay mo? Yumaman ba siya? Gumanda ba siya? O nasira ba ang buhay niya? Pag nasira ang buhay mo, nag-celebrate sa'yo, nasira ang buhay ni gano'n eh. O, kasi chismisan. Pero pag gumanda ang buhay mo, anong isipin nila? Ay, gumanda ang buhay yan dahil ganyan, ganyan. Walang masasabi ang tao. Kaya, hindi tayo dapat magtiwala sa tao. Sino ang pagtitiwalaan natin? Si Almighty Father. Yung tao, hanggang dyan lang yan kung hanggang meron kang pera, saka sila lalapit sa'yo. Saka kanila pupurihin. Pero at the back of their mind, they want to use you and abuse you. Kaya hindi tayo dapat magyabang kay Almighty Father. Wala tayong may pagyayabang. Dahil akala mo sikat ka na. Sikat ako, yung akin to, lahat mga taong to. Sinasamba nila ako. Kailangan nila ako eh. Kung wala ako, hindi sila mabubuhay. Akala mo. Pero ginagamit ka nila. Hindi ka aware. Verse 8, will I not in that day, says the Lord, even destroy the wise men from Edom, and understanding from the mountains of Esau. Anong gagawin ni Almighty Father? Dahil mayabang ka. The Lord God will allow tragedy to strike you. It will happen to your life. Sisirain ni Almighty Father dahil sa kayabangan mo. Akala mo hindi mo nakakailanganin si Almighty Father dahil lahat ng bagay nasa iyo na. Nagkakamali ka. Verse 9, then your mighty men, O Teman, shall be dismayed, to the end that everyone from the mountains of Esau may be cut off by slaughter. Malalaman ng mga tao sa pagbagsak mo, mag-disappoint sila. They will realize that you are not powerful after all. Verse 10, for violence against your brother Jacob, shame shall cover you, and you shall be cut off forever. Dahil anong ginawa mo sa iyong brother? Sa iyong kapwa-tao. Anong ginawa mo sa iyong kapwa-tao?
Nanakit ka ng kapwa-tao mo, ginamit mo yung kapwa-tao mo, inabuso mo yung kapwa-tao mo. Pinagtawanan mo ang kapwa-tao mo, hindi mo tinulungan ng kapwa-tao mo. Anong mangyayari sa'yo? Maghihirap ka, you will agonize. Because of the injustices that you threw to because of the injustices that you throw to your brothers. Yung pag-judge mo sa mga kapwa-tao mo. Verse 11. In the day that you stood on the other side, in the day that strangers carried captive his forces, when foreigners entered his gates and cast lots for Jerusalem, even you were as one of them. Ikaw kasali ka sa kanila, sabi ni Almighty Father. Nung nakatingin ka lang, nung bystander ka, yung mga tao, nakikita mo, inaabuso ang kapwa-tao, pero nakatingin ka lang. Hindi mo pinoprotektahan yung kapatid mo. Wala kang ginawa. Marami kang resources, hindi mo tinulungan. Sinuwapang mo kung ano ang meron ka. Ngayon, dahil sa sinwapang mo kung anong meron ka, nakita mo na inabuso yung kapwa-tao mo, anong mangyayari sa'yo? Ganon din, isa ka rin sa mga nang abuso ng kapwa-tao mo. Dahil wala kang ginawa eh. Hinayaan mo, mamayani ang injustices sa mundo na to. Dahil sa hinayaan mo na mamayani ang injustices, kasali ka sa mga paparusahan. Member ka na rin ng wickedness dahil wala kang ginawa para tulungan ang brother or sister mo or ang mga tao. Ano pa ang ginawa mo? Verse 12. But you should not have gazed or gloated over on the day of your brother. Nagyabang ka kasi eh. Sabi mo, ayan kasi, hindi ka nagtatrabaho, matamad ka, hindi ka nagtatrabaho, ayan tuloy, nangyari sa'yo. O, imbis na tulungan mo yung tao, nagyabang ka, niyabangan mo pa. O yan, buti nga sa'yo. O, inabuso ka nila, minanipula ka nila, sinaktan ka nila, buti nga sa'yo. Or kahit wala kang sabihin, sa puso mo, yun ang nandun sa puso mo. Hindi mo tinulungan yung kapwa-tao mo na naghihirap, tinadyakan mo pa. Nakipartake ka pa sa panghuhusga. In the day of his captivity, nor should you have rejoiced over the children of Judah in the day of their destruction. Nung pinarusahan sila ni Almighty Father, nag-rejoice ka, natuwa ka. Nung naghirap yung tao, natuwa ka. Buti nga naghirap na sila. O buti nga gagapang sa lusak yan. Natuwa ka pa. Ayan, karma sa'yo yan. O natuwa ka pa. Ano sa tingin mo ang gagawin ng Almighty Father? Tama ba yung ginawa mo? Hindi, di ba? What goes around comes around. Yan nangyari sa'yo. O, natuwa ka. Nor should you have spoken proudly in the day of distress. Mayabang pa ang pagkakasabi mo. Sabi ni Almighty Father. You sneered at your brethren when they were wallowing in pain and sorrow.
Verse 13, you should not have entered the gate of my people in the day of their calamity. Indeed, you should not have gazed or gloated over on their affliction in the day of their calamity, nor laid hands on their substance in the day of their calamity. Ano pa ang ginawa mo? Nung nakakaranas sila ng pain and suffering, ng misery sa buhay, ano ang ginawa mo? Tumingin ka lang, nagyabang ka lang, hinusgahan mo yung mga tao, pinagnasaan mo yung mga bagay na meron sila. Dahil nangangailangan sila ng pera, ano ang ginawa mo? Hindi, bilhin ko na lang yan kahit mura. Tinawaran mo, para makatulong, mura na ang babayaran na kita, akin na yan. Naintindihan ninyo? May mga ganun eh. Dahil nangangailangan yung isang tao ng pera. Example, na may gusto siyang, may bagay na alahas siya na ibebenta sa iyo. Ano ang ginawa mo? Pinagnasaan mo pa yung alahas niya. Imbis na tulungan mo, anong ginawa mo? Tinawaran mo pa kung ano yung binibenta niya. Ang wicked ng mundo, no? Ang salbahe ng mundo na to. Napakahirap. May mga tao na tinutulungan mo na aabusuhin ka pa. May mga empleyado na tinutulungan mo yung mga empleyado, pero yung mga empleyado na yan mismo na nakawang ka pa. Alam ko yung sinasabi ko. Nakita ko yun. May mga boss, no? Masipag sa trabaho yung kanyang mga empleyado naman. Inaabuso naman niya yung kanyang empleyado. Mababa magpasweldo. Tapos mamurahin pa niya yung kanyang empleyado. Verse 14. You should not have stood at the crossroads to cut off those among them who escaped. Nor should you have delivered up those among them who remained in a day of distress. Ano pa ang ginawa mo? Itinuro mo pa, ito may kasalanan to, ito nakaligtaan nyo to, nakalimutan nyo to, dalhin nyo to. Tinuturo mo pa sa kapahamakan. Para mapahamak yung brother or sister mo, yung brethren mo. Lalo tuloy na lugmok yung brother and sister mo. Ichinichismis mo pa. Sinisiraan mo pa sa kapwa-tao mo. Anong klase ang buhay to? Bakit ganito tayo? Namayani na yung kasalanan sa buhay natin. Puro sarili natin ang iniisip natin. May mga taong tumutulong sa'yo, aabusuhin mo pa, hindi ko maintindihan ba't may mga ganong klaseng tao. Pag-iisipan pa ng masama. Verse 15. For the day of the Lord upon all the nations is near. Malapit na ang araw ni Almighty Father para sa buong mundo. Sa lahat ng mga nasyon or bansa. Malapit na. As you have done, it shall be done to you. Dahil sa ginawa mo, gagawin din sa'yo. Kung ano ang ginawa mo sa kapwa-tao mo,
gagawin din sa'yo. Your reprisal or reward shall return upon your own head. Anong reward mo? Dahil ginawa mong bagay na masama, anong reward mo? Kasamaan din. Babalik sa'yo yun. Verse 16. For as you drank on my holy mountain, so shall all the nations drink continually. Yes, they shall drink and swallow, and they shall be as though they had never been. So all the nations and people will suffer the consequences of their actions. Lahat mapapaksahat severely. At yung parusa na yon, is very painful. Verse 17. But on Mount Zion there shall be deliverance, and there shall be holiness. The house of Jacob shall possess their possessions. Ano ngayon ang mangyayari? Yung mga taong naparusahan, natuto sila sa parusa ni Almighty Father. Nagbago sila because of the Almighty Father. Natuto silang magtiwala dahil sa parusahan na naramdaman nila. So, ano nang mangyayari ngayon? Madedeliver sila. There will be salvation. There will be deliverance. There shall be holiness. The house of Jacob shall possess their possessions. Anong ibig sabihin ng the house of David? The house of Jacob, sorry. The house of Jacob shall possess their possessions. Yung house of David, anak ng Almighty Father yun. House of Jacob pala, sorry. House of Jacob, anak ni Almighty Father. They will possess their possessions, yung land. Mapapa sa house of Jacob ang land na dating pagmamay-ari ng mga wicked people. Tatanggalin ni Almighty Father ang mga wicked people sa mundo. Yung wickedness, the evilness, tatanggalin ni Almighty Father. Lilinisin niya ang mundo na to. At ang pagmay-ari ng land or ng possessions, sino makakapag-possess? The house of Jacob. Sila ang magmamay-ari. Yung mga followers ni Almighty Father, house of Jacob, house of the followers of the Almighty Father. Sila ang magmamay-ari ng lupain. Makukuha nila ang kanilang inheritance. Mapapatawad sila. Verse 18. The house of Jacob shall be a fire, and the house of Joseph a flame. But the house of Esau shall be stubble. Yung the house of Jacob shall be a fire. Ang fire, naglilinis yun, nagpo-purify. Okay? Fire is the righteousness of the Almighty Father. Di ba nung bumaba si Almighty Father para i-meet niya si Moses, ano muna ang ginawa ni Almighty Father? Sinunog niya muna yung paligid, di ba? Ng mountain. Yung tuktok ng mountain, sinunog ni Almighty Father para makababa siya. So, hindi masama ang fire. Nagpo-purify yun, naglilinis. And the house of Joseph, a flame.
Joseph means he shall add. Kaisa ng mga followers ni Almighty Father, si Almighty Father tsaka si Jesus Christ. But the house of Esau shall be stubble. Ano ba yung stubble? Yung maliliit na pag sinunog mo yung damo, may mga maliliit na natitira, di ba? Mga maliliit na mga stalks or mga maliliit na tinik. But the house of Esau shall be stubble. Masusunog yung house ni Esau. Ganun na lang ang matitira. Wipe out lahat. Walang matitira. Walang mapakinabangan. They shall kindle them and devour them, and no survivor shall remain of the house of Esau. For the Lord has spoken. Walang survivor ang makakatira sa bahay ni Esau. Bakit walang survivor? Asan na yung house of Esau? Yung house of Esau nandun sa eternal damnation. Mapupunta sila sa impyerno. Yung house of Esau. Yung mga tao na nagbenta ng kanilang birthright, na kontento sa bagay sa mundo to na walang value. Yung mga bagay sa mundo ito, wala namang value eh. Ano yung true riches? Si Almighty Father, si Jesus Christ, sila ang priceless. Yung dugo ni Jesus Christ, priceless. Pero yung mga tao na kontento lang sa mga bagay sa mundo na to, na walang value. Yung value katiting lang. Madaling manakaw, madaling masira, madaling mabulok, madaling makalawang. So ano mangyayari sa kanila? Sa impyerno ang punta. Verse 19, the south shall possess the mountains of Esau. Ang kayabangan ng Esau, sino ang magmamayari? Ang south. Ano yung south? Impyerno. Doon, yung mga kayabangan, nandun sa impyerno. Nasa desierto. Kasi Negev din ang ibig sabihin ng south, no? Negev is a barren land. It's a desert. Pag desert, no hope and a future. So ano yun? Sa impyerno. Andon, yung mountains of Esau, yung kayabangan ng Esau, doon mapupunta sa impyerno, walang kwenta. And the lowland shall possess Philistia. Ano ibig sabihin ng Philistia? Or Philistine? Unknowledgeable? Uninformed, unknowledgeable. So yung mga taong hindi alam, no, unknowledgeable, walang wisdom and knowledge, and the lowland shall possess Philistia. Ano yung lowland? Alam natin ang lowland, malalim na lupa. Asan ang malalim na lupa? Impyerno rin. Gaya ng south, lowland, south. Sino yon? Yung mga unknowledgeable, hindi maalam, mga walang wisdom and knowledge. Dahil ang true wisdom and knowledge galing kay Almighty Father. Ngayon, yung knowledge ng mundo na to, it's a foolishness with God. Kaya pati yung mga katalinuhan mo, hindi mo mapagyayabang yun kay Almighty Father dahil ang knowledge of this world is foolishness with God. Kahit na ang dami mong pinag-aralan, it's foolishness. Walang kwenta. Kaya nga, the lowland shall possess
Philistia. Dahil yung knowledge na meron ng isang tao na hindi nagtitiwala kay Almighty Father, walang value yun. Walang kwenta. Uninformed. Saan mapupunta ang mga uninformed? Mga hindi nagtitiwala kay Almighty Father. Dahil ang true wisdom and knowledge, magtitiwala ka kay Almighty Father. That's the wisest decision that we will make. Ngayon, kung hindi ka nagtiwala kay Almighty Father, asaan ka ngayon? Sa impyerno ang punta mo. They shall possess the fields of Ephraim. In the fields of Samaria, Benjamin shall possess Gilead. Sino itong they shall possess the fields of Ephraim? In the fields of Samaria, Benjamin shall possess Gilead. Si Benjamin means son of my right hand. Siya ang magpopossess ng fields of Ephraim. Ephraim means fruitful or fertile land. In the fields of Samaria. Ano yung fields of Samaria? Watchman. Ang ibig sabihin ng Samaria. Benjamin, son of my right hand, shall possess Gilead. Gilead means heap of stones or heap of testimony. So, sino ang magpapossess ng land na fertile land? Ang fertile land ay ang New Jerusalem, pagmamayari ni Almighty Father. Sino ang magmamayari nun ibibigay ni Almighty Father? Sa son of my right hand. Sino yung son of my right hand? Son of righteousness, sons and daughters of righteousness, mga anak ni Almighty Father. They shall also possess the fertile land. And they shall also possess the heap of testimony. No? Alam niyo ba yung heap of testimony? Yung patotoo. No, naintindihan niyo na ibig sabihin nito? Verse 19. Sa mga anak ni Almighty Father mapupunta ang fertile land. Pero yung south at saka lowland, kanino mapupunta? Sa mga people na hindi nag-decide na napiliin si Almighty Father. Sa mga tao na mayayabang, sila ay mapupunta sa impyerno. Verse 20. And the captives of this host of the children of Israel shall possess the land of the Canaanites. Canaanites means sinners and unbelievers. Kasi itong si Cana, anak siya ni Ham. And the captives of this host of the children of Israel shall possess the land of the Canaanites as far as Zarephath. Ano ba yung Zarephath? Place of refinement, smelter, smelting place, place of purification with fire, place of purity, place of trial. Sino ang magmamayari? The captives of this host of the children of Israel. Mga anak ni Almighty Father ang magpapossess ng land. Yung land na dating pagmamayari ng mga unbelievers, ang magmamayari, mga anak ni Almighty Father, ibibigay ni Almighty Father ang kanilang inheritance na nagko-correspond sa Book of Revelation. As far as Zarephath. Zarephath means place of refinement. Itong mundo, anong tawag dito sa mundo na to? Testing site itong mundo na to, di ba? Or dito tayo tinetest or trial. Dito yung nandito tayo dumadanas ng mga
to be purified para malaman ni Almighty Father kung sino ang talagang Kanya. So ito yung mundo na to. Ibibigay ni Almighty Father sa Kanyang mga anak, sa mga nagtitiwala sa Kanya. The captives of Jerusalem who are in Sepharad shall possess the cities of the south. Ang mga captives naman ng Jerusalem na nasa Sepharad, ano naman ang kanila? They shall possess the cities of the south. Yung captives of Jerusalem, mga prisoners, no? Na nasa Sepharad. Sepharad means it's an unknown place. Sephora means bird. So itong Sepharad is a place na hindi sikat. So the captives of Jerusalem who are in Sepharad shall possess the cities of the south. Ano yun? Sino yun? The unmerciful, the disobedient, will live in the depths of hell. Kasi yung south, ito yung impyerno. City, kaya tinawag na city yung south kasi maraming mga tao ron, iba-ibang mga lahi ang nasa impyerno. Yun ang kanilang mamamana sa impyerno. Verse 21. Then saviors or deliverers shall come to Mount Zion to judge the mountains of Esau, and the kingdom shall be the Lord's. Sitong saviors na to? Then the saviors or deliverers shall come to Mount Zion to judge the mountains of Esau. Anong i-judge? Yung kayabangan ni Esau. Sino ang magja-judge? The saviors or deliverers shall come to Mount Zion to judge the mountains of Esau, and the kingdom shall be the Lord's. Meron tong verification sa New Testament. 1 Corinthians chapter 6 verses 2 and 3. Do you not know that the saints will judge the world? And if the world will be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Do you not know that we shall judge angels? How much more things that pertains to this life? So nakikita ninyo kung sino ang the saviors or deliverers to judge the mountains of Esau? Tayo to. Kasama natin si Jesus Christ. At ang kingdom ay kay Almighty Father. Ang mundo na to, may ibabalik kay Almighty Father. Tatanggalin lahat ng wickedness. At sino ang mamumuno? Sa pangunguna ni Jesus Christ, kasama tayo. The saviors shall come to Mount Zion. Diba? Mount Zion also is the New Jerusalem. To judge the mountains of Esau. Para i-judge yung mga tao, the disobedient people, the people who are boastful and prideful. Na nakalagay sa 1 Corinthians chapter 6 verse 2 and 3. Naintindihan na natin? No? Nakasama tayong magja-judge. Do you not know that the saints will judge the world? And if the world will be judged by you, are you unworthy to judge the smallest matters? Do you not know that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? So, naiintindihan na natin itong Obadiah. May nakakaintindi ba na sinasabi ko? I pray to the Almighty Father may makaintindi. Kasi hindi ko salita to, kay Almighty Father to. And I thank the Almighty Father for the wisdom and knowledge. Kasi hindi ko kaya to basahin without the Almighty Father, Jesus Christ, and the Holy Spirit. And I thank them with all my heart. They are so good to me.
and they are also good to you because our Father loves us so much. Mahal na mahal tayo ng tatay natin, kaya pinapaintindi sa atin niya yung kanyang mga salita. Yung mga visions ng mga prophets niya, pinapaintindi niya sa atin. Kaya ngayon, naiintindihan na natin. Dati hindi ko naintindihan to, sabay-sabay tayong nag-aaral. Sabay-sabay nating nalalaman kung ano ang ibig sabihin nito na pinapaintindi sa atin ni Almighty Father. Walang labangan sa atin. Pantay-pantay tayong mahal ni Almighty Father. Hindi niya tayo iiwan. So itong Obadiah, kung nanabasa natin, kung nakikita ninyo, same as Book of Daniel, Zechariah, no? Isaiah, Jeremiah, Book of Revelation. Warning for the people. It's warning for us. Promise sa atin ni Almighty Father, hindi niya tayo iiwan. Kaya, lagi nating piliin yung tatay natin. Mas matakot tayo sa tatay natin dahil meron siyang power to save us and to throw our souls to eternal damnation. Anong pipiliin ninyo? Ang maging obedient kay Almighty Father para ma-save ang soul natin at makuha natin ang ating inheritance? Or maging disobedient tayo sa Father natin, maging mayabang tayo at mapunta sa impyerno ang kaluluwa natin, at doon ay for all eternity rin yun, yung kaluluwa natin mahihirapan doon. Hindi gusto ni Almighty Father mapunta yung kaluluwa natin sa impyerno. Kaya niya pinapaintindi sa atin ito, mga salita niya. Ayaw niya. Ayaw ni Almighty Father. Dahil mahal na mahal niya tayo. Ayaw niya tayong mahirapan. Kaya dito pa lang sa mundo na to, tinatrain niya na tayo. Tinetest niya tayo. Hindi rin pwedeng makapunta sa heaven yung kadumihan. Dahil nga, itong si Lucifer, nung naging rebellious siya, di ba? Tinapon siya ni Almighty Father. Ayaw na niyang mangyari yon. Kaya dito sa mundo to, meron tayong trials and tribulations. Para makita kung sino yung karapat-dapat. Sa 1 Peter chapter 1 verse 7. That the genuineness of your faith, being much more precious than gold that perishes, though it is tested by fire, may be found to praise, honor, and glory at the revelation of Jesus Christ. Makita yung genuineness of our faith, more precious than gold. Kaya magtiwala tayo sa tatay natin dahil mahal na mahal niya tayo. Magtiwala tayo sa pangalan ni Jesus Christ. Thank you, and God loves us all so much.